Okay guys, recap tayo sa nangyaring laban noong nakaraang Saturday sa Japan, Jerwin Angkahas versus Takuma Inoue. So kung napanood nyo na yung laban guys, so hindi maganda yung naging result, kasi natalo po yung ating pambato na si Jerwin Angkahas, panoorin natin, okay lang ba guys, panoorin natin at ating pag-aralan kung ano ba yung mga key points, ano yung mga nangyari, kung paano nanalo si Takuma Inoue. So ito guys, panoorin natin yung laban. Ito siya. So pinanood ko to ngayon sa Top Rank Boxing. So highlights lang siya guys, medyo mahaba kasi kung papanoorin natin yung napakahabang video. So ito na yung medyo maikse, courtesy of Top Rank Boxing. Grabe, maganda yung guys, yung speed niya, top ni Inoue. Grabe guys yung counter. So ito yung sinasabi natin, dadaanin talaga ni Takuma Inoue sa speed. Tsaka susubukan niya talaga i-outbox si Jerwin Angkahas. Kasi yun lang talaga yung bukod tanging kargada ni Jerwin ni Takuma Inoue, yung speed niya. Ito yung highlights, boom, sinalubong niya yung medyo naalog doon si Jerwin Angkahas. Meron na naman. Grabe. Salubong medyo naalog si Jerwin doon. Pangalawa. So itong pinapanood kong video guys, galing courtesy ulit kay Top Rank Boxing. Mga highlights to. Ito yung mga clean shots ng mga dalawang boksingero. Nakikipagtoto na. Ito na yung medyo malaki si Angkahas dito. Dito pala napansin na natin puro body shot yung tinitira. Yun, maganda yung combination ni Jerwin. Kaya lang nakakatama talaga si Takuma. Ito yung, kung napanood nyo yung dati kong mga video guys, ito yung medyo may mali si Angkahas, may kasi sa Angkahas na minsan dun lang siya sa harap, hindi siya nagsa side to side kasi nga may lakas kasi siya so ang ginagamit niya yung lakas niya para i-pressure si Takuma Inoue. Oh my god, tinamaan guys sa ilalim sa bodega. yun ayun, tapos na. Body shot, liver shot yun actually. Grabe. Yun Ganon talaga guys, kahit gaano ka talaga kalakas, pag tinamaan ka talaga ng ilalim, yung pinaka-liver shot, pinaka-liver mo, yung rib cage, talagang mapipin down ka talaga. Ito na, na-announce na siya nanalo. Umiiyak si Takuma Inoue So nanalo siya guys as na-retain niya yung WBC. So yan na. Na-retain niya sa WBC Bantamweight title. So
So ano yung naging result, no? Ano yung naging key points kung bakit nanalo si Jerwin Angkahas? So sa akin, ang pinaka key points talaga ni Jerwin ni Takuma Inoue, actually, sorry. Bakit siya nanalo is yung speed. No, kasi ilang beses nang actually kung mapapanood nyo guys yung whole video, kasi itong pinanood ko courtesy for Top Rank Boxing, kung mapapanood nyo yung meron kasi ibang mga sa YouTube, andun yung mga full fight highlights, kung mapapansin nyo yun, kung mapapanood nyo yun, nagde-duel kasi si Jerwin Angkahas doon sa play ni Takuma Inoue, no? So ano yung naging play ni Takuma Inoue? Ang ginamit ni Takuma Inoue is yung he keeps his distance, no? Yun yung ginawa niya eh. Parang medyo dumidistansya siya at saka ina-outbox niya si Jerwin Angkahas. Ginagamitan niya ng speed. Tsaka ang nangyayari din kasi nagde-duel, no? Nagde-duel si Jerwin Angkahas sa battle strategy ni Takuma Inoue. Kasi parang nangyayari, kina-counter lang ni Takuma Inoue si Jerwin Angkahas. So naging parang technical yung boxing, yung laban. So for me, dapat pala ang ginawa ni Jerwin Angkahas doon is ginawa niyang kumbaga ginawa niyang dirty yung fight. Sinugod niya dapat ng sinugod para ma-pressure talaga si Takuma Inoue. Kagaya ng ginawa niya ng round 4, no? Nakipagtoto-toe sa kanya si Jerwin Angkahas, si Takuma Inoue. So, nakita naman natin doon ng round 4, lamang na lamang si Jerwin Angkahas, no? Yun nga lang, minsan nakakatama din si Takuma Inoue, pero makikita naman natin, mas powerful yung binibitawang suntok ni Jerwin Angkahas. So, doon sa round 3, nakita natin na kung gaano talaga kabilis si Takuma Inoue. So, doon pa lang, kinounter niya si Jerwin Angkahas. Yun nga, nakita natin na nasabayan, no? Sinabayan ni Jerwin Angkahas yung suntok ni Takuma Inoue. Kumbaga, sinalo niya, no? So, doon, naalog na agad si Jerwin Angkahas doon. And kung napapansin natin, guys, kung mapapansin nyo, kung mapapanood nyo sana yung mga full video, no? Kasi itong pinanood natin, highlights lang to. Sana mapanood nyo. Kung mapapanood nyo ulit yun, medyo humina talaga si Jerwin Angkahas. So, kung mapapanood nyo ulit yung dati kong video, no, ano yung keys to win, no, ng bawat boksingero. Although mali yung prediction natin, kasi alam naman natin, ang sinabi ko lang naman is, ano yung chance, no? Ano yung chance na mananalo si Jerwin Angkahas, at ang sinabi ko, malaki yung chance ni Jerwin Angkahas. Pag sinabi natin chance lang yon, hindi yun absolute, no? So, kumbaga yung chance na yun, naka-base lang tayo kung ano yung records, kung ano yung mga caliber ng dalawang boksingero, no? Pero, doon sa sinabi ko dati, last video, sinabi ko doon, ang pinaka-keys to win talaga ni Takuma Inoue is yung speed tsaka stamina. Yun yung bagay na wala si Jerwin Angkahas. Stamina wise, meron naman si Jerwin. Ang problema, pag tumagal ng mga ilang rounds yan, 6, 7, 8, medyo yun ang nagiging problema din ni Jerwin, no, Angkahas. So yun, actually hindi lang naman si Jerwin Angkahas, pati din yung iba natin mga boksingero right now. So kung mapapansin natin, ang lalakas natin sumuntok. Pero pagdating sa mga lateral, sumihina na dahil nga buhos agad buhos sa first round, second round, third round. Ganun yung nangyayari. So, hindi natin masisisi yung mga Pinoy boxers natin kasi syempre yun talaga yung powerful na skills na mayroon tayo, yung power. Problema, pagdating sa latter rounds nga, nawawalan tayo ng stamina. So sa tingin ko dito, more on stamina, kaya talaga natalo si Jerwin Angkahas. Yun nga, nakita natin, tinamaan siya sa ilalim sa bodega. Masakit kasi yung guys, kahit sabihin natin na may naririnig tayo na parang bigay yung laban, may naririnig tayo. Pero hindi naman guys kahit sinong tao, kahit naman sino nito Donaire, diba, nung nilabanan niya si Naoya Inoue sa 11th round, diba, ganun na ganun yung nangyari. So for me, maging thankful pa rin tayo kasi at least walang nangyaring masama sa ating Pinoy boxing champ. So Jerwin Angkahas, saludo pa rin kami sa'yo kasi pinakita mo pa rin yung dugong Pinoy kung paano lumaban. Yun nga lang, syempre hindi natin natapos yung laban ng maayos, pero kahit pa paano saludo pa rin kami na nilaban mo, no?
lumaban ka pa rin ng tama at patas. So for Takuma Inoue, we congratulate Takuma Inoue for winning the fight. So you proved na hindi ka lang basta na naging champion dahil nasa likod ka ng kapatid mo na si Naoya Inoue. Alam naman natin na laging sinasabi na naging sikat lang si Takuma Inoue dahil sa kapatid mo, 'di ba? Ganun yung mga sentimiento ng ibang mga boxing fans. So right now we give credits, guys, to where the credit is due. So yun yung kay Takuma Inoue. So big round of applause sa nangyari. Kaya nga siya naiyak, guys, kasi ito yung parang best na panalo niya dahil sa lahat ng laban niya, guys, puro puro decision, puro unanimous decision lang. And then ito, nanalo siya via knockout yung, guys, hindi yung technical knockout siya sa isang boksingero na mataas yung caliber. So kaya siya napaiyak dito, actually, guys. So yun yung natin. So ako naman ang pinaka advice ko siguro sa mga sa mga Pinoy boxers natin. So siguro, guys, given na yung power natin, nandiyan na yung power natin, no, sa boxing. Ang problema lang talaga yung stamina at conditioning. Siguro mas okay siguro kung mag-focus tayo doon sa stamina, kasi yun nga, nawawala tayo ng hangin sa mga later rounds na, no. So yun lang. So guys, maraming salamat. Tsaka don't forget to hit like and share, guys, and subscribe to my channel. Bago lang tong channel natin, hopefully na makatulong sa pag-a-analyze ng mga boxing sports or iba pang sports dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. God bless.